Stories presents Secretly Married to the CEO, written by Andrea Gale, revised and rearranged by Amihan. Ano, Melody? Ganyan ka na lang. For the work na lang forever. Walang planong mag-love life. Pangangantsaw kay Melody ng kaibigang si Maristel. Kumakain sila sa bagong bukas na restaurant ng isa pa nilang kaibigang si Angie. Matagal na silang magkakaibigang tatlo. They've been friends since high school. May iba pa namang kaibigan si Melody, pero ibang closeness niya sa dalawa. Kailangang mag-work Ani pa ni Melody kay Maristel. Pero 30 na tayo, friend. Okay lang. Life begins at 40 naman Bali walang tugon ni Melody. Wala pa rin namang asawa ang mga kaibigan niya, ngunit may nobyo ang mga ito. Saka sino bang nagsabing wala pa siyang asawa? Kasal na siya. Wala nga lang nakakaalam. Noong nakaraang taon pa siyang ikinasal actually. Masyado nang matutuwa ang boss mo niyan sa'yo, Melody. Natatawang singit ni Angie. Ilang taon ka na nga ulit dyan sa trabaho mo? 5 years na, sagot ni Melody. Sekretarya siya ng CEO ng isang conglomerate, ang Leviste Incorporation. Iwanan mo na ang boss mo at nahahawa ka na sa pagiging workaholic niya. Humanap ka na ng ibang boss, yung may day off at hindi istorbo kapag hindi oras ng trabaho. Payo pa ni Maristel. Ngumiti lang naman si Melody sa sinabi nito. Paano naman niya iiwan ng kanyang asawa? Mahal niya yon. Natatawa na lang siya sa loob-loob niya. Yes, she was married to Alonso Leviste de Fort. Unfortunately, silang dalawa lang ang nakakaalam niyon. 3 taon na ang relasyon nila. Sa unang anibersaryo nila ay nagpakasal silang dalawa ng patago. Sa ibang bansa nila yung ginawa para walang sino man ang makaalam. Bilang sekretarya ni Alonso, may oportunidad siyang makasama sa mga business meeting nito abroad. Kaya naman noong inalok siya ng asawa ng sekretong kasal sa US, hindi na siya tumanggi dahil nagmamahalan naman sila. Magdadalawang taon na rin silang mag-asawa ngayon. Mag-asawang hindi magkasama sa bahay. It worked that way. Hindi rin alam ni Melody kung paano nag-work ang setup nila. But surprisingly, hindi pa naman nila pinagtatalunan. Nakakatakas naman sila kapag may trabaho sa ibang bansa si Alonzo. Nagkakaroon sila ng pagkakataong magkasama sa ilalim ng iisang bubong. Bubong nga lang ng hotel. Ngunit sapat na yun kay Melody. Hindi pa naman ako 40, kaya okay lang ako. Ani Melody sa mga kaibigan. At isa pa, hindi pa rin naman kayo nagpapakasal, kaya wag niyo akong i-judge. Kala mo naman kay babata pa nila Hiyang-hiya naman ako sa edad niyong dalawa. Pabiro niyang saad. At least kami may mga jowa. Depensa ni Maristel. Ako nga may asawa na Sa isip-isip niya, sabay ngisi sa mga kaibigan. Bakit ba kasi ang love life ko ang paborito niyong topic? Wala na ba tayong ibang pwedeng pagchismisan? Tantanan niyo na ang edad ko dahil wala akong balak gawin ng mga sinasabi niyo. Magsasalita pa sana si Maristel, ngunit nag-ring ang cellphone ni Melody. Hay nako, ang boss mo na naman yan sigurado. Reklamo ni Maristel na may kasama pang irap sabay halokip-kip ng mga braso. Sandali lang sasagutin ko lang to. Aniya sa mga kaibigan, saka tumayo at lumabas mula sa restaurant. Mahal, bakit? Pabulong na tanong ni Melody nang makasigurong walang tao sa paligid. Are you still outside? Tanong ni Alonso sa kanya sa kabilang linya. Hindi naman ito mukhang galit na nasa labas pa siya. Sinipat niya ang oras sa suot na wristwatch. 10:00 pa lang naman ng gabi. Yes, why? Do you need something? No, I'm just checking on you. I'll tell Mang Pablo to pick you up. Tawag ka lang mamaya, okay? Alam mo, feeling ko nakakahalata na sa atin si Mang Pablo. Palagi mo na lang akong pinapasundo sa kanya Wala naman kay Mang Pablo yun. Sanay na naman pati siya na palagi kitang kasama. Ani Alonso. Saka kaysa naman nag-aalala ako kung nakauwi ka na o hindi pa. Kaya mas mainam nang may sundo ka. Oo na. Melody, mahal. Pasensya ka na kung ito pa lang ang kaya kong ibigay sa'yo ngayon Huwag kang mag-alala.
Kapag maayos ng lahat at nailipat na sa pangalan ko mga assets na para talaga sa akin, ipapakilala na kita sa mga magulang ko. Alam ni Melody na kapag isiniwalat nila ang relasyon nila, ay maaaring ipagkait kay Alonzo ng lolo nito. Ang kumpanyang ito ang nagpapakahirap sa ngayon. Si Alonzo ang successor sa ngayon. Ngunit kapag may ginawa itong hindi nagustuhan ng lolo nitong matapobre, ay baka ilipat sa pinsan nitong si Arthur ang pagiging CEO ng LVI. Hindi yun maaari. Kahit si Melody ay hindi makapapayag. Hindi dahil sa gusto niyang pera. Sanay siya sa wala. Sanay siya sa simple at sa sakto lang. Pero nakita niya ang hirap ni Alonzo sa korporasyong yun. Hindi naman ako nagde-demand. Ani na lang ni Melody. I know, but I'm taking too long. Halos 2 taon na tayong kasal. At walang problema yun sa akin. Sa ngayon wala pa. Paano na lang kung bigla kang magsawa sa akin dahil wala akong lakas ng loob na ipaglaban ka? Pinakasalan mo na ako. Ano pang poproblemahin ko? This is not a normal setup, Melody, my wife. So? I'm really sorry, mahal. I promise na babawi ako sa'yo kapag okay na ang lahat. Tigilan mo na ang kakasorry mo, Alonzo. Mag-sorry ka sa akin kung magpapakasal ka sa iba dahil ide-demanda talaga kita. Natawa si Alonzo. Paano ako makakapagpakasal? Hindi na ako makakakuha ng Senomar, hindi ba? Well, sa impluensya mo at ng pamilya mo, I'm sure you can find a way. Pero kahit mamulubi ako, ide-demanda talaga kita. Pananakot niya sa asawa. I will not dare. Mabuti kung ganun. Oh, paano? Babalik na ako sa loob Baka sabihin ng mga kaibigan ko, ginagawa mo na naman akong alipin. Natatawang sabi ni Melody. Mukhang binabash na naman ako ng mga kaibigan mo Because they don't know that you're my husband. I know. Anyway, tumawag ka kapag pauwi ka na Hindi ako matutulog hanggat hindi ka nakakauwi. Napangiti si Melody. Hindi pa rin nagbabago si Alonzo. Mula noong magnobyo pa lang sila ay ganoon na ito. Hindi napapakali hanggat hindi siya nakakauwi sa bahay. Pati ang kawawang si Mang Pablo ay iniistorbo. Imbes na nagpapahinga na. Minsan ay napapangiti na lang siya kapag naaalala na palihim ang panliligo sa kanya ng asawa. Hindi niya akalain na pang CEO pala ang beauty niya. Maganda naman siya at hindi rin papakabog. Ngunit di hamak na magaganda talaga ang mga babaeng nai-inlove sa asawa niya. He is one of the hottest CEO and entrepreneur in the Philippines at apupuan ng maimpluwensyang negosyante at kilala sa bansa. Kaya parang fairy tale na inibig siya nito. Una pa lang daw nitong kita sa kanya ay crush na siya ni Alonzo. O diba? Pak ang beauty niya. Okay, sige po mister. May siglang sagot niya sa asawa. Ayaw mo pa rin bang ibili kita ng sasakyan, mahal? At ng driver? Natatawang tanong ni Melody. Hindi kasi siya marunong magmaneho. Hindi niya matutunan dahil wala siyang lakas ng loob. I can hire a driver for you. Ang sosyal ko namang sekretarya, may sariling driver. Sarkastiko ang sabi niya sa asawa. Alam mo, sige na, at kung ano-ano na naman ang naiisip mo. Okay, enjoy the rest of the night. I will wait for your call, okay? Okay. I love you, mahal kong misis. I love you too, mahal kong mister. Pabulong na sabi ni Melody sa asawa dahil nakita niyang palabas si Maristel. May dalangkahan ng sigarilyo ang kaibigan niya. Mukhang magyoyosi ito kaya lumabas. Trabaho pa rin ba, friend? Gabi na Ani Maristel sa kanya. May itinanong lang naman siya. Pagsisinungaling ni Melody. Ay, hindi pala pagsisinungaling yon dahil may itinanong naman talaga si Alonzo. Baka naman iba na yan Hindi ka ba nililigawan yung boss mo? Hindi agad nakasagot si Melody. Ikinunot niya ang noo at saka umiling. Sinasabi ko na sa'yo, Melody ang mga mayayaman na yan, hindi tayo seseryosohin dahil hindi natin sila ka-level. Paalala ni Maristel sa kanya. Ilang beses na ba niya yung narinig? May hugot kasi si Maristel sa ex nitong mayaman. In love si Maristel sa lalaking yun.
ngunit hindi ito pinaglaban. Kaya hayon, mula noon ay hindi na nagnobyo ng mayaman si Maristel. Kaya lang, tambay naman ng Genoa kaya masakit din sa ulo. Hindi man nagrereklamo si Maristel, ay alam niya nagkakaproblema ito dahil minsan na niyang narinig na nag-uusap ito at ang nobyong si Gerald. Halos magmakaawa si Maristel sa nobyo na maghanap na ng maayos na trabaho. Hindi naman siguro lahat ay kapareho ni Apollo. Nakangiwing sabi ni Melody. Agad na nalungkot ang mukha ng kaibigan niya nang marinig ang pangalan ng ex-boyfriend nito. Pare-pareho lang ang mga yan na walang bayag. Mas importante ang pera kaysa pag-ibig. Wala kang pera, wala kang silbi. Akala naman nila madadala nila sa hukay ang pera nila. Kalma lang, Maris. May ngiting awat niya sa kaibigan. Na-high blood pa rin talaga ako sa Apollo na yon at sa nanay niyang ang sarap ihagi sa Pacific Ocean. Kung alam ko lang na walang boss ang Apollo na yon, tinanggap ko ng 5 million na inoffer ng nanay niya sa akin. Walang hiya siya. Eh di sana hindi ako nagpapakakuba sa pagtatrabaho ngayon. Natawa si Melody. Totoo yun. Inofferan si Maristel ng nanay ni Apollo ng malaking halaga. Bigla ay naisip niya. Paano kung gawin yun ng magulang ni Alonzo sa kanya? Huwag naman sana silang dumating sa puntong ganoon na parang sa pelikula lang nangyayari. Kaya ka nagpapayaman no, para maipamukha mo sa ex mo at sa nanay niya na ikaw ang sinayang nila. Hindi agad nakasagot si Maristel. Marahil ay ayaw lang nitong aminin, ngunit yun ang totoo. Masama ba yun? Maya-maya ay tanong ni Maristel. Para sa akin, hindi masamang magpayaman. Pero wag naman para makapaghiganti. Do that for yourself and for your family. Hindi na sumagot pa si Maristel. Hinithit na lang nito ang yosi at saka nagbuga ng makapal na usok. Halos maubos si Melody dahil doon. Bago mag-alas 12 ay nagkayayaan na silang magkakaibigan na umuwi na dahil malalim na ang gabi. Kamusta ang get-together mo kagabi? Tanong ni Alonzo kay Melody. Maaga siyang pumasok sa opisina kinabukasan. Inaayos niya ang mga papeles sa mesa ni Alonzo tulad ng palagi niyang ginagawa. Okay naman, tipid niyang sagot. Nang maayos na ang mesa ay nilapitan niya si Alonzo para ayusin ang necktie nito. Napangiti siya nang halikan ng asawa ang kanyang noo. Good morning, mahal. Bati ni Alonzo sa kanya kahit huli na. Nakangiti ito ng matamis. Good morning too, mahal. Tinitigan ni Melody ang kabuuan ng asawa. Yan, okay na. Ikaw talaga. Pag ninektay na lang, hindi mo pa magawa ng maayos. Paninermo niya rito. Araw-araw na lang kasi kailangan niya pang ayusin yon. Kung minsan nga ay hindi pa ito nagne-necktie para siya ang maglagay niyon kapag nasa opisina sila. Paglalambing yun ng asawa sa kanya. Sinasadya ko yan para makakiss ako. Ani Alonzo na kinindatan pa siya. At hindi mo kailangang mananching dyan dahil asawa mo na naman ako. Mahinang sabi ni Melody dito. Hinawakan ni Alonzo ang kamay niya at hinalikan yun. Gusto ko nang makasama ka sa iisang bubong, mahal. Kaunting tiis, diba? Paalala niya rito. Huwag mo akong iiwan ha. Alam kong marami akong pagkukulang sa'yo, pero sana habaan mo pang pasensya mo sa akin. Huwag ka sanang magsasawa na maghintay ng tamang panahon para sa ating mag-asawa. Sinserong sabi ni Alonzo sa kanya. Kailan ba ako nagreklamo sa setup na to? Tanong niya rito. Ikaw lang ang palaging nag-iisip na baka magsawa ako. Ang kulit-kulit mo. Sinabi ko na nga sa'yong wala kang dapat alalahanin, di ba? I can wait. Promise. Natatakot kasi ako na baka isang araw mailip ka na sa kakahintay sa akin. Hindi naman. Pero wag mo namang paabuti ng 40 na ako at ganito pa rin tayo Natatawang sabi niya kay Alonzo. Expired na ang matris ko nun. Hindi talaga, mahal. Huwag ka mag-alala. Hinalikan ni Melody ang asawa sa labi bago lumabas mula sa opisina nito. Alam niyang hindi magsisimula ang asawa niyang magtrabaho hanggat naroon siya. Kaya siya na ang kusang umalis. Sa labas ng opisina ni Alonzo ang cubicle niya. Ang opisina lang nito ang nasa top floor. Silang dalawa lang ang naroon kaya madali na sa kanila ang sumalisi kung kinakailangan. Madali rin ang magtago dahil malayo sila sa mata ng ibang empleyado.
Todo ingat lang sila kapag naroon ang pamilya nito. Sa totoo lang, mabait ang mga magulang ni Alonzo. Ilang beses na niyang nakasalumuha ang mga ito sa mga events at parties. Siya lang ang palaging sinasama ni Alonzo. Hindi naman nagtataka ang iba dahil sekretarya nga siya nito. Maayos ang pakikitungo sa kanya ng mga magulang ni Alonzo sa ngayon. Ewan lang niya kung magbabago yun kapag nalaman na ng mga ito na asawa niya ang anak ng mga ito. Eksaktong 12:00 ay niyaya na niyang kumain si Alonzo. Pagbukas niya sa pinto ng opisina nito ay nakita niyang subsob pa rin ang lalaki sa trabaho. Kunot ang noo nito at nakasuot ng reading glasses, pero ang gwapo-gwapo pa rin. May lahing Espanyol ang ama nito at half America naman ang ina. Napakaganda ng jeans ni Alonzo. Papa sa itong modelo o artista. Napakaswerte lang talaga niya at minahal siya nito. Akala niya noon ay mga modelo o artista ang tipo nito sa babae. Pero gaya pala niyang simple pero maganda ang type nito. He has never been arrogant or flirt sa kanya noong bago pa lang siyang sekretarya nito. In fact, mas pinahanga siya ni Alonzo sa pagiging gentleman at mabait nitong boss. Siguro yun ang paraan nito para magpa-impress sa kanya. Kabaliktaran si Alonzo sa mga nababalitaan niya mga boss at CEO na kung hindi manyakis ay babaero. O di kaya naman ay abusado at hindi titigil hanggang makuha ang gusto sa sekretarya. Mayaman na mabait pa ang asawa niya. Saan pa siya? Siguradong mapapasana all na lang ang lahat kapag nasiwalat na mag-asawa sila. Yun nga lang, hindi pa panahon para isiwalat sa lahat ang estado nila. Pero hindi na maghihirap si Alonzo kahit itakwil pa ito ng lolo nito. Sadya lamang mahalaga sa lalaki ang kumpanya kaya naghihintay pa ito ng tamang pagkakataon para sabihin sa buong pamilya nito ang tungkol sa kanila. Mahal, kakain na. Aniya kay Alonzo kapag gawan. Agad na nag-angat ng tingin si Alonzo. Lunchtime na pala? Gulat na tanong nito. Natawa si Melody. Opo sir, busy na busy ka na naman dyan. Tara na at may meeting ka pa ng 2 p.m. Tumayo si Alonzo. Lumapit sa kanya at hinila muna siya sa loob ng opisina para sa isang marubdob na halik. Busog na ako. Pilyong anito. Nakangiting hinampas ni Melody ng marahan ang dibdib ni Alonzo. Puro kakalokohan. Tara na kasi, kumain na tayo. Anong gusto mong kainin? Ikaw, ikaw. Pilya ring sagot niya na may ngiting nakakaloko sa asawa. Nako, Melody Rufino, wag na wag mo akong binibiro ng ganyan. Natatawang pagbabanta ng asawa niya. Napalakas tuloy ang tawa niya. Niyakap niya ito. Kumain na tayo, nagugutom na ako. Isang mahigpit na yakap at halik sa noo ang iginawad sa kanya ng kanyang asawa bago sila tuluyang lumabas mula sa opisina nito. At para kay Melody ay sapat na yon. Ewan niya ba pero mahal na mahal niya si Alonzo. At hindi niya kakayanin ang mawala ito sa buhay niya. Kaya maghihintay siya hanggang sa pwede na nilang ipagsigawan sa buong mundo na mahal nila ang isa't isa. Kinagabihan ay nauna nang umuwi si Melody. Hindi na niya nahintay si Alonzo dahil marami pa itong ginawa sa opisina. Pagdating sa kanilang bahay ay may nadatnan siyang bisita. Leroy! Gulat ngunit nakangiting bati ni Melody sa kababata. Naabutan niya si Leroy sa sala ng bahay nila. Anong ginagawa mo rito? Para namang ayaw mo akong makita. Ani Leroy sa kanya. May sinabi ba ako ha? Kinurot niya sa tagiliran ng lalaki at natawa naman ito sabay iwas. Pinalayas ako ng daddy ko, kaya nakiusap muna ako sa papa mo na makitira rito sa inyo pansamantala. Pansamantagal ka mo. Pabirong sabi niya rito. Mag-best friend ang mga tatay nila, kaya parang kapatid na niya si Leroy. Sabay silang lumaki. Ito ang nag-iisang kaibigan niyang lalaki. Bakit ka naman pinalayas ni Tito? May ginawa ka na namang kabulastugan, no? Naupo sila sa sofa. Ipinagpaliban muna niya ang pagpapalit ng damit pambahay. As usual, baliwalang sagot ni Leroy. Ang pagbabanda mo na naman ba? Tumango si Leroy.
Hindi ko kasi maintindihan kung bakit nila ako pinipressure na maghanap ng trabaho. Kumikita naman ako sa pagbabanda ko. Alam mo naman na iniisip nilang barya lang ang kinikita mo sa pagbabanda. Kaya hayaan mo na. Concern lang sila sa'yo. Ano naman kung barya lang? Wala naman akong pamilya. Yun nga ang point nila, Leroy. Gusto nilang mag-asawa ka na. 32 ka na kasi. Tito ka na. Pangiinis pa ni Melody sa kaibigan. Wow ha, nakakahiya naman sa'yo, tita. Ganti nitong supla sa kanya pero nakangiti. Ganoon sila mag-asaran. Sanay na sila sa isa't isa. Nagkakwentuhan pa sila kaya nalimutan na ni Melody na mag-message kay Alonzo. Nang maalala ang asawa ay agad siyang nagpaalam kay Leroy. Sandali lang, hindi pa pala ako nakakabihis. Diyan ka muna, Leroy. Pagdating sa kwarto ay agad niyang tinawagan si Alonzo. Napakarami na nitong missed calls at text messages. Sorry, mahal. Pabulong niyang bungad sa asawa sa kabilang linya. Wala nang hello-hello. Anong nangyari? Bakit ngayon ka lang tumawag? Kanina pa ako nag-aalala kung nakarating ka ba ng safe sa bahay niyo. Ang kulit mo kasi. Sabi nang hintayin mo na ako para maihatid ka. Nag-taxi ka pa. Tuloy-tuloy na paninermo ni Alonzo sa kanya. Sorry talaga, mahal. Don't worry. Safe naman ako nakauwi. Kanina pa akong nasa bahay. Ani Melody. Oh, bakit ngayon ka lang tumawag? Kanina ka pa palang nakauwi. Pinag-alala mo ako, mahal. Narito kasi si Leroy, napakwento ako. Nandyan si Leroy, kaya kinalimutan mo ako? Ano ka ba naman? Naiinis na niyang tanong. Totoo naman. Naghihinampong tugon ni Alonzo. Matagal kaming hindi nagkita ni Leroy at nagulat akong nandito siya. Saka syempre kababata ko yun. Alangan namang basta ko lang siya lampasan sa loob ng bahay. Bakit ba nariyan siya? Imbes ay tanong ng asawa niya. Pinalayas daw ng daddy niya. Naikwento ko na naman ang tungkol sa kanya dati, di ba? Alam kong nagsiselos ka dyan. Please don't, okay? He's like a brother to me. Nagmuntong hininga si Alonzo. Sorry if I'm acting immature. Okay lang. Ako ang dapat mag-sorry dahil hindi agad ako nakatawag sa'yo. Pinag-alala kita. Just don't do that again, mahal. Nag-aalala talaga ako kapag hindi ka pa nakauwi sa bahay niyo. I know. Sorry talaga. Okay na. Anyway, nag-dinner ka na ba? Magdi-dinner pa lang. Maya-maya lang alam kong tatawagin na ako ni Mama. Ikaw ba? Magdi-dinner pa lang din. Good. Akala ko maglalamay ka na naman sa trabaho at magpapalipas ng gutom. So, paano? Tatawag na lang ako mamaya kapag matutulog na ako, ah. Magpahinga ka na pagkatapos mong kumain. Huwag ka na magtrabaho bago matulog. Yes, ma'am. Pabirong sabi ni Alonzo. Matapos kausapin ng asawa ay dumulog na sa hapagkainan si Melody. Hindi titigil ang papa mo hanggat hindi ka nag-aasawa, Leroy. Anang mama niya kay Leroy habang naghahapunan sila. Tita, hindi naman magkakaroon ng world peace o matatapos ang hunger issues ng mundo kung mag-aasawa ako. Sagot ni Leroy. Tawang-tawa si Melody. Mukhang balak talaga ng kaibigan niyang maging matandang binata habang buhay. Makatawa ka naman. Akala mo naman may love life ka. Nakasimangot na puna at sabi sa kanya ni Leroy. Naglipat naman sa kanilang dalawa ang paningin ng mama ni Melody bago nagkomento. Bakit ba hindi na lang kayong dalawa? Total naman ay kilalang kilala niyo na ang isa't isa. Tanong ng mama niya sa kanila. Mama, ano ba kayo? Parang incest yun. Aniya na parang diring-diri sa ideya ng ina. Hindi sila talo ni Leroy. Para sa kanya ay parang magkapatid na sila. Ano ba naman ang pinagsasasabi mo, Melody? Singit ng papa niya. Ano naman ang masama sa ideyang yun? Abay kung si Leroy ang makakatuluyan mo, sigurado akong hindi ka sasaktan yan. Papa, parang kapatid ko na po talaga yung si Leroy. Saka wala nang ibang mamahalin yan kundi ang gitara niya. Bali walang sagot ni Melody. Binalingan niya si Leroy. Tama ako, di ba, Leroy? Tumango lang si Leroy at hindi na nagkomento pa.
Itinuloy nito ang pagkain na parang walang narinig. Pagkatapos kumain ay si Melody ang naghugas ng pinggan. Kasama niya sa kusina ang ina na naghihiwa naman ng kung ano-anong gulay na iluluto raw nito para kinabukasan. Mama, magpahinga ka na kaya? Bukas na yan. Hay nako, gagawin ko na to ngayon habang sinisipag pa ako. Kundi ay adobo na naman ang uulamin niyo bukas kapag tinamad ako magluto. Napabungis-ngis si Melody. Masarap naman ang adobo, ma. Oo nga, kaso nagsasawa na raw sa adobo ang papa mo. Ibahin mo na lang ang karne, ma. Baboy naman next time kasi nag-adobong manok na tayo ngayon. O kaya mag-adobong kangkong ka naman bukas. Biro niya sa ina. Puro kalokohan ka. Maiba tayo. Ayaw mo ba talaga kay Leroy, anak? Mama, ano bang tanong yan? Seryoso ka ba sa pagrereto mo sa akin kay Leroy? Abay, mukhang wala ka namang balak mag-asawa eh. Baka kailangan ka nang ireto. Mag-aasawa rin ako, ma. Relax ka lang. Ipinagpatuloy ni Melody ang paghuhugas ng mga plato. Paano ka mag-aasawa? Wala kang ang nobyo. Puro ka trabaho. Mama, wag mo nang intindihin ang love life ko. Pati ba naman ikaw? Para kang sina Maristela. Nag-aalala lang ako sa'yo, anak. Tutok na tutok ka sa trabaho mo. Napapabayaan mo ng personal mong buhay. Kung alam mo lang, ma. Bulong ni Melody sa isip bago sinagot ang sinabi ng ina. Hindi pa naman ako sobrang tanda, mama. 30 pa lang po ako. Paalala niya sa ina. Ngayon kasi hindi na uso ang pabataan sa pagpapamilya. Career-oriented na mga tao ngayon. Hay nako, nakakapagpatandang dalaga yung career-oriented na yan. Nag-iisa ka naming anak. Ikaw lang ang pag-asa namin para magkaroon ng apo. Pero mukhang wala kang balak ibigay sa amin yun. Reklamo ng mama niya. Sa totoo lang, yun ang unang beses na sabihan siya ng ganoon ng mama niya. Hindi niya alam na nag-worry na rin pala ito sa kawalan niya ng love life. Kung pwede lang na ipakilala na niya sa mga ito si Alonzo, ay ginawa na niya. Basta, chill ka lang, ma. Pangako, hindi ako magiging matandang dalaga at bibigyan ko rin kayo ni Papa ng apo. Siguraduhin mo lang yan, Melody. Natawa si Melody. Yes, ma. Pagkatapos maghugas ng mga plato ay nagmamadali si Melody na magtungo sa kanyang silid para i-check kung may mensahe galing kay Alonzo. Naisa na niya itong makausap pa pero nag-message itong inaantok na ito at matutulog na. Okay, bukas na lang. Text niya dito. Kinabukasan sa mansyon ni na Alonzo, sabay-sabay silang kumain ng dinner. Bihira lang mangyari yon dahil may kanya-kanya silang pinagkakaabalahan. Papa, I think Alonzo has proven his worth. We should transfer the shares that we promised him to his name. Suwestyon ng daddy ni Alonzo sa kanyang lolo habang naghahaponan sila. Alonzo may be the CEO of LVI, but his grandfather was still the owner. Ang daddy naman niya, mga tiyuhin at tiyahin ay mga board of directors. Ang kanyang pinsan naman na si Arthur ang COO ng korporasyon. At ito ang papalit sa kanya sa oras na pumalpak siya. Well, let me think about that. I want to give Alonzo the promised shares. But I want to add a thing before he finally acquire it. Hindi lang naman ako makikinabang dito, kundi ang buong pamilya. Anang lolo niya. Bigla ay parang kinabahan si Alonzo. Ang buong akala niya ay makukuha na niya ang share sa taon na ito. Pero mukhang magkakaproblema pa siya. Nais na niyang makuha ang dapat niyang makuha nang mailantad na niya ang relasyon nila ni Melody. Ano po yun, Lo? Kinakabahang tanong ni Alonzo, ngunit nakangiti pa rin. Pakasalan mo ang anak ni Senator Aquesta. He's a friend of mine and I met his only daughter recently. She's a lovable lady, apo. Pakiramdam ni Alonzo ay huminto ang pag-inog ng kanyang daigdig sa sinabi ng abuelo niya. Pakasalan ng anak ng senador? Paano niyo yun gagawin? Lolo, I can't marry someone I don't love. May paninindigan niyang sabi kahit na parang tinatambol ang kanyang dibdib. Love is a choice, iho. Imposibleng hindi mo mahalin ang anak ni Senator Aquesta. You have to meet her.
Batlo, tatakbong presidente si Senator Aquesta sa susunod na eleksyon. Alam mo ba kung gaano kalaking koneksyon ang makukuha natin? Hindi pa ba tayo maimpluwensya, Lo? Maimpluwensya, pero hindi kasing impluwensya niya. At kung magkakaroon tayo ng koneksyon sa kanila, malaking dagdag yun para sa negosyo natin. Isa pa, ayaw mo bang maging son-in-law ng susunod na presidente ng Pilipinas? Tanong pa sa kanya ng abuelo. Kahit kailan ay hindi niya yun pinangarap, ngunit hindi niya maisatinig. Total naman ay single ka, mabuti pa'y kilalanin mo ang anak ni Senator Aquesta. The lady is curious about you. Napansin ko na yon nang makausap ko siya. Dagdag pa ng lolo niya. Mukhang wala namang masama sa suwestyon ng lolo mo, Alonzo. Anang daddy niya. Makakatulong din kasi si Senator Ab sa kandidacy ng Tito Luisito mo. Ang tinutukoy ng daddy niya ay ang ama ni Arthur na tatakbong gobernador sa Cavite sa susunod na eleksyon. Hindi alam ni Alonzo ang sasabihin kaya tumango na lang siya. I'll meet her. No, grandson. You should marry her. Hindi ko po maipapangako, Lo. Well, if you do, LVI is all yours. Nanlaki ang mga mata ni Alonzo. Hindi nga lang yata siya kundi lahat ng taong nakapaligid sa mesa. Maging ang mga magulang niya ay gulat na gulat din. Ang dating shares lang na pinag-uusapan nila, ang buong LVI na ngayon. Napalunok si Alonzo. He was torn between his career and his personal life. Mahal niya si Melody. Sobra. Pero paano ang LVI? Paano ang korporasyong halos pag-alaya niya ng buhay niya? Nalilito siya. Hindi niya alam kung paano sasabihin sa asawa ang kondisyones ng abuelo niya. Kaya naman nang nasa opisina na siya ay nagdadalawang isip siya kung paano sasabihin dito ang lahat. May problema ba, mahal? Tanong ni Melody sa asawa. Kanina pa niyang napapansin na tahimik ang lalaki. Hindi naman yon ang usual nito. Dati-rati, umaga pa lang ay nagbibiro na ang asawa niya. Puro kapilyohan ang nasa isip. Ngunit ngayon ay sadyang tahimik ito. Wala, tanggi ni Alonzo. Sigurado ka? Yeah. Mahal, may luncheon meeting ako. Hindi kita masasabayan sa tanghalian. Luncheon meeting? Parang wala naman sa schedule mo yan ah. Arrange ni Lolo yon. Sige, okay lang. Magpapadeliver na lang ako ng lunch ko. Pasensya ka na talaga ha. It's okay, not a big deal. Bago umalis ay humalik pa sa noo niya ang asawa, ngunit dama niya ang lalim ng iniisip nito. Ganoon pa man ay pinagpatuloy ni Melody ang araw na tulad ng dati. Hanggang sa magulat na lang siya nang mag-viral sa social media ang litrato ni Alonzo kasama ang anak ni Senator Aquesta na si Emily. Bagay raw ang dalawa sabi sa mga komento. Hindi alam ni Melody kung ano ang iisipin o mararamdaman. Siyempre, dapat muna niyang kausapin ang asawa bago siya mag-presume. Ganoon pa man ay hindi siya natutuwa na makitang kasama nito si Emily. Samantalang luncheon meeting na arrange ng lolo nito ang paalam nito sa kanya. Tapos biglang sasambulat sa kanya ang ganitong litrato? Nagsinungaling ba sa kanya si Alonzo? May hindi ba sinasabi sa kanya ang asawa? Ito ba ang dahilan kaya tila balisa ang asawa niya at hindi gaanong nagsasalita kapag kinakausap niya? Hindi niya alam ang iisipin, kaya kailangan niyang makausap si Alonzo. Kinahaponan ay bumalik si Alonzo sa opisina. Ayaw ni Melody na magmukhang immature, ngunit hindi niya mapigilan ng sarili. Hindi niya pinapansin si Alonzo. Come to my office. Seryosong ani Alonzo. Why? Tanong niya saka tiningnan ng masama ang lalaki. Alam niyang office hours pa, pero hindi niya magawang magpaka-professional. Masama kasi ang loob niya. Ngayon lang siya nagtampo sa asawa. Sa tagal na nila ay never siyang nagtampo kay Alonzo. Mahaba ang pasensya niya at malawak ang pangunawa niya pagdating sa asawa niya. We have to talk. Mamaya na lang. Importante ba yan? Imbes ay sagot ni Melody. Oo, importante. Kaya please, sumunod ka na sa office ko. Kulang na lang ay magmakaawa na si Alonzo sa kanya.
Huminga ng malalim si Melody at napilitang tumayo. Pinauna siya ni Alonzo sa loob ng opisina nito. Sa couch sila pumesto. Alam kong nakita mo na mga pictures namin ni Emily online kaya ka nagkakaganyan. Simula ni Alonzo. Mabuti naman pala at alam mo. Ang paalam mo luncheon meeting. Iba palang meeting ang pupuntahan mo. I'm sorry, mahal. Si Lolo kasi ang nag-utos na i-meet ko si Emily. Bakit nga ba? Gusto ni Lolo na makilala ko si Emily Acuesta. Oh, ngayon? Ayaw niyang ibigay ang shares na pinangako niya sa akin. He wants me to marry Emily. Parang bomba yun na sumabog sa harap ni Melody. Hindi niya inaasahan yun. Lalong sumakit ang dibdib niya. Sabi na nga ba niya at may problema si Alonzo, kaya iba ang mood kanina. At anong sinabi mo sa kanya? Siyempre hindi mo sinabi sa kanyang kasal ka na, kasi kung ginawa mo yun, baka wala ka na sa opisinang to ngayon. Sa totoo lang, hindi ko alam ang gagawin ko. Pag-amin ni Alonzo. At ang sakit-sakit niyon para kay Melody. Alam naman niya, kahit kailan ay hindi niya mapapantayan ang kahalagahan ng korporasyon kay Alonzo. Pero ang sakit lang pala kapag dumating na sa oras ng pilian at hindi ka pa rin mapili ng walang pagdadalawang isip. Sa isang banda ay naiintindihan niya ito. Noong makilala niya si Alonzo ay halos kaka-assign pa lang dito bilang CEO ng LVI. Marami itong pangarap para sa korporasyon at lahat ng iyon ay sinikap nitong matupad. Sa sandaling panahon na pagiging CEO nito ay malaki at malayo na ang na-achieve nito. Kung ano man ang magiging desisyon mo, tatanggapin ko. Ani Melody. Sinikap niyang wag humikbi. I don't want to lose you, mahal. Ani Alonzo. Mahigpit na hinawakan nito ang mga kamay niya. Mahal na mahal kita, Melody. Alam na alam mo yan. At mahal mo rin ang LVI. Tumango si Alonzo. Ayokong mawala ka o ang LVI sa akin. Pero kailangan mong mamili sa pagitan namin. Hindi. Promise, gagawa ako ng paraan. Ang sabi ko naman kay Lolo ay kikilalanin ko muna si Emily. Siguro kung si Emily ang aayaw sa akin, hindi na ako pipilitin ni Lolo na bakasalan siya. Tiningnan ni Melody si Alonzo. Sa totoo lang ay naaawa siya sa itsura ng asawa niya. Para itong tumanda ng ilang taon sa sobrang pagkakalukot ng muka. Huwag mo akong alalahanin. Hihintayin kita. Niyakap ni Melody si Alonzo. Hindi na niya pinigilan ang mga luhang kanina pang gustong pumatak. Ilang taon na kitang hinihintay. Ngayon pa ba ako bibitiw? Aniya habang nakadikit ang pisngi sa dibdib ni Alonzo. Sobrang guilty ako na kailangan mong danasin ng ganito sa piling ko. You don't deserve this, Melody. But God, I can't let you go. Ginusto ko rin to, kaya wag mo nang sisihin ang sarili mo. Pangaalo niya sa asawa. Totoo naman na alam niyang ganito ang kahihinatnan ng relasyon nila. Pero nagpakasal pa rin siya kay Alonzo dahil mahal niya ito. Kumakapit siya sa salitang mahal siya nito at darating din ang araw na maipagmamalaki siya ng lalaki sa buong mundo. Nawala na ang takot nito na mawala ng pwesto sa kumpanya ng mga ito. She's looking forward to that. Hindi man ngayon, alam niyang darating din ang tamang panahon para sa kanila. Kailangan lang niya ng kaunti pang tiyaga at pasensya. Saka kasal na sila. Wala nang bawian. Wala nang atrasan. Sasamahan niya si Alonzo hanggang sa huli. Ang mga sumunod na araw ay bangungot para kay Melody. Kailangan niyang tiisin na lumalabas-labas sina Alonzo at Emily. Kung minsan nga ay nakakausap pa niya ang babae dahil nagpupumilit itong makisingit sa mga appointments ni Alonzo. Si Alonzo na ang nagbibilin sa kanya na sabihin lagi sa babae na busy ito. Gustong-gusto ni Emily si Alonzo kaya mas natatakot si Melody. Mukhang kahit na anong gawing pagsusuplado ni Alonzo sa babae ay wala itong pakialam. Noong isang araw nga lang, nalaman ni Emily kung saan ang meeting ni Alonzo. Sumunod ang babae at walang choice si Alonzo kundi harapin ito. Kitang-kita ni Melody ang iritasyon sa mukha ni Alonzo. Ngunit hindi nito maitaboy ang babae dahil maraming tao. At si Emily, hindi man lang makahalata na ayaw ni Alonzo sa ginagawa nito.
At heto na naman, nagtungo sa opisina ni Alonzo ang babae at para hindi makatanggi si Alonzo, ay nagpasama pa ito sa lolo ng huli. Good afternoon, President Leviste. Magalang na bati ni Melody sa may-ari ng korporasyon. Nakaka-intimidate talaga ang itsura ng matanda. Nakikinikinita na niya ang mangyayari kapag ipinakilala na siya ni Alonzo dito bilang asawa. Malamang ay matahin siya ng Ginoo. Good afternoon, Ma'am Emily. Bati niya rin sa babaeng naka-abresyete sa matanda. Hi, Melody. Ngiting-ngiting bati ni Emily sa kanya. Ngiting tagumpay ang bruha. Alam na makakalusot sa araw na yon. Where's my grandson? Imbes ay tanong sa kanya ng lolo ni Alonzo sa may otoridad na tinig. Napakaabala ba niya para hindi maharap tong si Emily? He's busy, sir, but I'm sure that he'll drop everything if he knows that you're here. Nagmamadaling kumatok si Melody sa pinto ng opisina ni Alonzo. Come in, anang asawa niya mula sa loob. Marahan niya binuksan ang pinto at sinenyasan si Alonzo. President Leviste is here, sir. Nakangiwing sabi niya rito. Oh, nabiglang tugon ni Alonzo. Pumormal ito ng itsura at tumayo. Let him in. He's not alone. Aniya na pinigilan ng sariling magtaas ng kilay. Ma'am Emily's with him. Wala nang nagawa si Alonzo. Dumiretso na ang mga bisita sa opisina nito. At si Melody naman ay naghanda ng maiinom ng 3. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa ang abuelo ni Alonzo. Sinabi na agad nito ang naisabihin sa apo. Nagsumbong sa akin tong si Emily. Hindi mo raw siya binibigyan ng oras. Paninermon agad ng lolo ni Alonzo sa kanya. Lolo, you know how busy I am. Kahit pa, you must spare time for her, even at least 1 hour or after your work. Am I asking too much of your time? Nakangusong singit ni Emily sa usapan ng maglolo. I'm really sorry, Emily. Ani Alonzo sa babae saka nagbuntong hininga. Kailangan pang magpasama sa akin ni Emily para lang harapin mo. Inis pa rin na sabi ng lolo niya. Siguro naman maaari kayong lumabas ngayon. Marami akong papeles na kailangang harapin ngayon, Lo. I can't go out. Come on, Alonzo. Hindi ka naman maghapong sasama sa kanya. Kahit samahan mo lang akong mag-lunch, Alonzo. Singit na naman at pakiusap ni Emily. Huminga ng malalim si Alonzo at saka tumango. Okay. Napilitan niyang bigkas. Sabay-sabay silang 3 lumabas mula sa kanyang opisina. Binalingan niya si Melody bago umalis. Ikaw na muna ang bahala dito. Magla-lunch lang kami. Okay po, sir. Ni Melody sa katipid ng umiti. Nang naglakad na patungo sa elevator ang lolo niya at si Emily, ay pasimple siyang lumingon kay Melody. Sorry, he mouted. Nakakaintinding tumango lang si Melody. Pagbaba sa parking area ay iniwan din sila ng lolo niya. Nagpaalam na ito at may meeting pa raw. Sila na lamang ni Emily ang nagtungo sa isang restaurant. Sorry if I'm being immature. Ani Emily nang kumakain na sila. Hindi sumagot si Alonzo. Tumango lang siya. Hindi mo ba talaga ako gusto, Alonzo? Maya-maya ay tanong nito. Look, Emily, hindi ko maintindihan kung bakit mo to ginagawa. Pinipilit ka rin ba nilang pakasalan ako? No, it's actually my idea. What? Agad na kumunot ang noo ni Alonzo. Gusto kasi kita. I don't understand. Ang totoo, matagal na kitang gusto. Palagi ako nag-aabang ng balita tungkol sa'yo sa mga business news. Palagi rin akong umaattend sa mga events na kasama ka. Kahit mukhang hindi mo napapansin na nasa iisang lugar lang tayo. But Emily, muling nagsalita si Emily. Then, sabi ng lolo mo single ka at gusto kanyang mag-asawa na. I grabbed the opportunity para magkaroon ng chance na makalapit sa'yo. Sorry. Sorry for what? Dahil ba hindi mo ako gusto? Natatawang tanong ni Emily. It's okay. I'm willing to wait until the time comes na magustuhan mo rin ako.
Maraming iba dyan, Emily. Huwag mong sayangin ang oras mo sa akin.